Hindi ko na matandaan kung kailan huling tumapak ang mga paa ko sa alikabok ng barangay Tapayan. Siguro mga 10 taon na rin ang lumipas. O baka higit pa. Ang hangin na sumalubong sa akin pagbaba ng bus, pamilyar ang amoy ng probinsya, halong lupa, usok ng kahoy, at hindi ko mawari, parang may kakaibang bigat. Iba sa alaala kong Tapayan na maingay, masaya, puno ng tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Chamonay, hindi ko maiwasang ilibot ang tingin. Ang dating makukulay na bahay, ngayon tila pinaglipasan na ng panahon, ang ilan ay bakante na, napapalibutan ng mataas na damo. Pati ang mga taong nasalubong ko, imbes na ngiti o mainit na bati ang isalubong, mga tinging mailap at mga pilit na tango lang ang nakuha ko. May kakaibang lambong ng katahimikan at takot. Hindi ko masabi. Parang may mabigat na lihim na pinagtatakpan ang buong baryo. Ang dating sigla, napalitan ng tila pag-aabang sa hindi malamang panganib. Ang biyahe ko pa uwi ay hindi dahil sa bakasyon o pangungumusta lang. Isang tawag mula kay Chamonay ang nagpabalik sa akin, humahagulgol, halos hindi maintindihan ang sinasabi. Si Maya, ang bunso niyang anak, ang kinakapatid kong madalas kong kalaro noong bata pa kami, ay nawawala. Mahigit 3 araw na raw. Pagdating ko sa tarangkahan nila, mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang dating hardin na alagang-alaga ni Tia, ngayon tila napabayaan na. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Pumasok ako. Tia. Ang naabutan ko sa loob ay sapat na para madurog ang puso ko. Si Chamonay, nakaupo sa sahig sa isang sulok ng sala, yakap-yakap ang isang luma at kupas ng bestida ni Maya. Ang dating maaliwalas niyang mukha ay guhitan ng tuyong luha, ang mga mata niya'y namumugto at tila wala sa sarili, nakatitig sa kawalan. Ang buhok niyang dati laging maayos na nakapusod, ngayoy gusot at nakalugay. Napapalibutan siya ng mga nagkalat na gamit, mga larawan ni Maya, mga damit, isang pares ng maliliit na tsinelas. Tia, mahina kong tawag ulit, dahan-dahang lumapit. Tumingala siya, at nang makita ako, panibagong agos ng luha ang bumalong sa mga mata niya. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, at yumakap sa akin ng mahigpit. Hagulgol. Malakas, masakit, puno ng kawalan ng pag-asa. Jong, apo ang anak ko si Maya. Halos pabulong niyang sabi sa gitna ng mga hikbi. Kinuha siya, Jong, kinuha siya. Sino po, Tia? Anong nangyari? Tanong ko, pinipilit na maging kalmado, kahit nararamdaman ko na ang pagkirot sa dibdib ko para sa kanya, para kay Maya. Umiling-iling siya, humiwalay sa yakap at hinawakan ang magkabila kong braso. Hindi ko alam, Jong. Basta isang gabi naglalaro lang siya sa bakuran bago magtakip silim. Pumasok ako saglit para kumuha ng maiinom niya, paglabas ko wala na siya. Parang bula, walang bakas, walang sigaw, wala. Muli siyang napahagulgol. Tinanong ko ang mga kapitbahay, walang nakakita, walang nakarinig. Pero may mga sabi-sabi, Jong, may naririnig daw sila, may nakita raw na kung ano sa may gubati. Hindi niya itinuloy. Pero sa titig niya, sa panginginig ng mga labi niya, alam kong may mas malalim pa siyang kinatatakutan kaysa sa simpleng pagkawala. Ang mga bulong-bulungan na sinasabi niya, alam kong hindi lang simpleng chismis ang mga yon dito sa Tapayan. May mga kwentong aswang na naririnig na ako noon pa, mga kwentong tinatawanan ko lang kapag nasa Maynila. Pero dito, sa harap ng nanlulumo kong Tia, sa bigat ng atmosfera ng baryo, parang biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang mga yon. Gabi. Ang unang gabi ko pabalik sa Tapayan. Pinilit kong patulugin si Tia Monay matapos siyang pakainin ng kaunting lugaw. Ako naman, dito sa lumakong kwarto, hindi mapakali. Nakahiga ako sa papag, nakatitig sa kisam na may mga bagong agyo. Ang hangin sa labas ay tila humihimig ng kakaibang lungkot. Tahimik. Masyadong tahimik. Yung tipo ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa ingay. Yung katahimikan bago ang isang malakas na kulog o bago mangyari ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Pakiramdam ko may nagmamasid.
Mula sa maliit na bintanang nakabukas para pumasok ang hangin, parang may mga matang nakatutok sa akin mula sa kadiliman sa labas. Pinilit kong iwaksi ang pakiramdam. Guni-guni lang siguro, dala ng pagod at pag-aalala. Maya-maya, narinig ko ang sunod-sunod na pagtilaok ng mga manok sa di kalayuan. Hindi normal na tilaw. Parang takot, parang nagkakagulo. Sinundan niyon ng malakas at galit na tahol ng mga aso. Sunod-sunod. Matagal. Tapos, bigla na lang tumigil. Katahimikan ulit. Pero mas mabigat. Mas nakakakilabot. Napaupo ako sa papag, pinakikiramdaman ang paligid. Pinipilit kong huminga ng malalim. At noon ko narinig. Isang ungol. Mahina sa simula pero tumatagal, tumitindi. Hindi ungol ng tao. Hindi ungol ng hayop. Isang tunog na mahaba, malagim, parang nanggagaling sa kaibuturan ng isang nilalang na puno ng sakit o gutom na hindi kayang ipaliwanag. Nanggagaling ito sa direksyon ng malaking puno ng balete sa dulo ng baryo, yung punong kinatatakutan naming puntahan noong mga bata pa kami dahil sa mga kwento ng matatanda. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Kasabay ng ungol, parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ko. Hindi ako makagalaw. Pinilit kong sumilip sa bintana, sa gitna ng kadiliman na pinuputol lang ng manipis na sinag ng buwan na tinatabingan ng ulap. Wala akong makita malinaw, maliban sa mga anino ng mga puno at halaman na sumasayaw sa mahinang ihip ng hangin. Pero sa isang saglit, sa gilid ng aking paningin, parang may dumaan. Isang anino. Mas maitim kaysa gabi. Mabilis. Tahimik. Nawala agad. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, hawak ang dibdib na kumakabog ng sobrang bilis. Ano ang tunog na yon? At bakit parang may nagmamasid nga sa akin mula sa dilim? Kinabukasan, kahit tirik na ang araw, dala ko pa rin ang lamig ng nakaraang gabi. Ang ungol na yon, ang aninong mabilis na nawala, hindi mga likha ng pagod o antok, sigurado ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari sa baryong ito, hindi lang para kay Maya, kundi para na rin sa sarili kong katinuan. Pagkatapos kong mag-almusal ng kape at pandesal kasama si Tia Monay, na kahit pilit umingiti ay bakas pa rin ang pamumugto ng mga mata, nagpaalam akong lalabas muna, magtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Una kong pinuntahan ang tindahan ni Aling Nena sa kanto, ang karaniwang sentro ng tsismis at balita sa baryo. Pero kakaiba ang nadatnan ko. Tahimik ang tindahan, walang mga nagkukumpulang ale. Si Aling Nena lang ang naroon, nagpupunas ng mga bote ng soft drinks na parang iyon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Magandang umaga po, Aling Nena, bati ko. Bahagya siyang nagulat na patingin sa akin. Pilit ang ngiti. Oh, Jong. Ikaw pala. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang po. Si Tia Monay po kasi. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, tumango na siya, at ang pilit ng ngiti ay napalitan ng lungkot at kaba. Nabalitaan ko nga. Kawawa naman si Monay. At si Mayahay, napakabait pa naman ang batang yon. Ibinalik niya ang tingin sa mga bote. Pasensya ka na, Jong, medyo abala ako ngayon eh. Halatang pag-iwas. Aling Nena, may naririnig po ba kayong kakaiba nitong mga nakaraang gabi? O baka may napansin kayo noong araw na nawala si Maya, diretsahan kong tanong. Natigilan siya sa pagpupunas. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, tapos sa magkabilang gilid ng kalsada, na para bang may nakikinig. Wala, Jong. Wala akong naririnig o nakitang kakaiba, mabilis niyang sagot, pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Alam mo na, dito sa probinsya, maraming kwentong kutsero. Huwag mo na lang masyadong dibdibin. Sinubukan ko pang magtanong sa ilang mga mangingisda na nag-aayos ng lambat malapit sa ilog at sa mga magsasakang papunta sa bukid. Pare-pareho ang reaksyon nila. Ang iba'y umiiling lang at nagmamadaling umalis. Ang iba namay nagbibigay ng mga pahapyaw na sagot, may gumagala raw sa gabi,
may tunog na nakakakilabot mula sa gubat, may mga alagang hayop na nawawala o natatagpuang patay na may kakaibang kagat. Pero walang gustong magsabi ng diretsyo. Walang gustong bumanggit ng pangalan. Ang salitang iaswang ni ay parang isinumpang hindi dapat lumabas sa kanilang mga bibig. Nararamdaman ko ang pader ng takot at pag-iwas na itinatayo nila sa pagitan namin. Parang ako, na tagalabas, ay hindi dapat makialam sa madilim na lihim na matagal na nilang itinatago. Frustrated at mas lalong naguguluhan, naisip kong puntahan si Lorna. Si Lorna na kababata ko, kalaro, kasabwat sa mga kalokohan. Baka sakaling sa kanya, makakuha ako ng mas matinong sagot. Naalala ko, malapit lang ang bahay nila sa lumang kapilya. Nakita ko siya sa kanilang bakuran, nagdidilig ng halaman. Hindi siya gaanong nagbago, maliban sa mas mahabang buhok at mas seryosong anyo kumpara sa maaligasgas naming kabataan. Lorna? Napalingon siya, at nang makilala ako, isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa labi niya, pero panandalian lang. Napalitan iyon ng pag-aalala nang makita siguro ang itsura ko. Jong, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko yung kay Maya kumusta si Tia Monay. Hindi mabuti, Lorna. Wasak na wasak siya, sabot ko. Umupo kami sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. Lorna, kailangan kong malaman kung anong nangyayari dito. Yung mga tao takot na takot sila, pero ayaw nilang magsalita. Yung ungol kagabi narinig mo ba? Napabuntong hininga si Lorna, tinitigan ang mga kamay niya. Jong, alam mo naman ang mga kwento dito sa atin simula pa noong bata tayo, di ba? Yung tungkol sa aswang. Tumango ako. Akala ko, panakot lang yon ng matatanda. Umiling si Lorna. Sana nga panakot lang. Pero Jong, iba na ngayon. Mas ramdam. Yung balete sa dulo ng baryo, sabi nila, doon daw talaga namamahay. Humina ang boses niya, halos bulong na lang. Lalo na siya. Sino? Yung manananggal daw, Jong. Yung humahati ang katawan. Sabi ng lola ko noon kapag may nawawalang bata o nagkakasakit na buntis, malamang naghahanap siya ng makakain. Bigla siyang napatigil, tapos tumingin sa akin nang may takot sa mata. Naalala mo ba yung tula na lagi nating kinakanta noon kapag naglalaro tayo malapit sa balete? Sinubukan kong alalahanin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ko nang maalala ko ang mga linya. Tabi-tabi po sa puno, madilim ang anino, pagdating ng hating gabi, may katawang nahahati. Napatitig ako kay Lorna. Yung dating kinakanta naming parang laro lang, ngayon, parang nagkaroon ng buhay. Parang isang babala mula sa nakaraan. May mga nagsasabi, patuloy ni Lorna, mas mahina pa ang boses, na hindi lang basta aswang yon. May kinalaman daw sa isang lumang sumpa o isang kasunduan na napako maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko alam ang buong kwento, Jong. Walang gustong magkwento ng buo. Pakiramdam ko, lalo lang akong nalito. Aswang. Manananggal. Sumpa. Ang isip kong sanay sa lohika at paliwanag ng syudad ay nahihirapang tanggapin ang lahat ng ito. Pero ang takot sa mga mata ni Lorna, ang nagkakaisang pag-iwas ng buong baryo, ang ungol na narinig ko, hindi ko pwedeng basta isantabi. Kinahapunan, hindi ako mapakali. Kailangan kong makita. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na wala lang to. Naglakad ako papunta sa direksyon ng balete. Habang papalapit ako, pabigat ng pabigat ang hangin, at ang tunog ng mga kuliglig at ibon ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kakaibang katahimikan. Nakatayo ito sa isang maliit na lunting burol, malaki, matanda, at nakakatakot. Ang mga ugat nito'y parang mga higanteng galamay na nakakapit ng mahigpit sa lupa. Ang mga sangay mayabong, lumilikha ng aninong napakadilim kahit pa maliwanag ang araw. Tumayo ako sa paanan nito, pinakikiramdaman ang paligid. Malamig. Kahit walang hangin, parang may malamig na bumabalot sa lugar. Pakiramdam ko, bawat sulok ng puno, bawat dahon, ay may matang nakamasid sa akin. Nilakasan ko ang loob ko.
Naglakad ako paikot sa puno, hinahanap ang kahit anong bakas, yapak, sirang sanga, kahit ano. Pero wala. Malinis ang paligid, maliban sa mga tuyong dahon. Parang walang ibang nagpupunta dito. O kung meron man, maingat na hindi mag-iwan ng kahit anong palatandaan. Ang pag-aalinlangan ko ay unti-unting natitinag. Ang pakiramdam na may mali sa lugar na ito ay hindi ko maitanggi. Bumalik ako sa bahay ni Tia Monay bago pa tuluyang lumubog ang araw, dala ang mas maraming tanong kaysa sagot. Dinaanan ko ang lugar kung saan huling nakitang naglalaro si Maya, malapit sa may lumang poso sa likod bahay. May kung anong kumislap sa pagitan ng mga damo. Dinampot ko. Isang hibla ng buhok. Pero hindi ordinaryong buhok. Mahaba ito, mas mahaba kaysa sa karaniwan. At itim na may kakaibang kintab na parang hindi natural. Hinawakan ko ito, pinakiramdaman. Magaspang pero matibay. Hindi ito buhok ng bata. Hindi rin ito parang buhok ng matanda. Hindi ito buhok ng tao. Itinago ko ito sa bulsa, hindi alam kung ano ang isipin. Dumating na naman ang gabi. Mas maaga akong pumasok sa kwarto, dala pa rin ang imahe ng hibla ng buhok sa isip ko. Pinilit kong matulog pero gising na gising ang diwa ko, nag-aabang. At hindi ako nabigo. Ilang oras ang lumipas, sa kalaliman ng gabi, narinig ko ulit. Hindi ungol mayon. Isang tunog na mas malapit. Mas personal. Mahina lang, parang kaluskos ng tuyong dahon. Pero paulit-ulit. Mahina, halos hindi marinig. Pagakpak-pagakpak. Parang tunog ng pakpak. Malalaki, malalapad na pakpak na gawa sa katad o balat, dahan-dahang humahampas sa hangin. Galing sa labas ng bintana ko. Nanigas ako sa higaan, hindi humihinga. Hindi ako nagkamali ng dinig. Napapikit ako ng mariin, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na hangin lang yon o paniki. Pero alam ko, sa kaibuturan ko, na hindi. Ang itim na hibla ng buhok sa bulsa ko ay parang biglang nag-init. At ang kaluskos sa labas nagpatuloy. Pagakpak-pagakpak. Hindi ito buhok ng tao. At ang kaluskos sa labas parang mga pakpak. Ang mga kwento, ang mga bulong, totoo ba ang lahat ng ito? Ilang araw pa ang lumipas matapos kong marinig ang kaluskos ng pakpak sa labas ng aking bintana. Halos hindi na ako makatulog ng maayos. Bawat dapit hapon, kasabay ng paglubog ng araw, ay ang pagtaas ng balahibo ko. Ang hibla ng buhok na nakuha ko malapit sa poso ay nakatago pa rin sa pitaka ko, parang isang piraso ng bangungot na nahahawakan. Si Tia Monay, lalo lang lumulubha ang kalagayan. Madalas siyang tulala, minsan ibigla na lang hahagulgol, tinatawag ang pangalan ni Maya. Ang pag-asa na makikita pa ang bata ng buhay ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang mga mata, napapalitan ng purong desperasyon. Isang umaga, habang nag-agahan kami ng halos hindi na niya ginagalaw na pagkain, bigla siyang nagsalita. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. "Jong, kailangan nating puntahan si Mang Selo." Napatigil ako sa pagsubo. Si Mang Selo, ang matandang albularyo na nakatira sa pinakadulong bahagi ng baryo. Malapit sa paanan ng bundok. Noong bata kami, kinatatakutan namin siyang daanan dahil sa mga kwento-kwentong mangkukulam daw siya. Pero alam ko rin na siya ang nilalapitan ng mga taga-baryo kapag may mga sakit na hindi maipaliwanag ng doktor o kapag may mga nawawala. "Tia, sigurado po ba kayo?" "Baka naman." Nag-aalangan ako. Kahit sa lahat ng naranasan ko, may bahagi pa rin sa akin na nag-aalinlangan sa mga ganitong pamamaraan. "Wala na tayong ibang pag-asa, Jong," git niya, may namumuong luha sa mata. "Sinubukan na natin ang pulis, nagtanong na tayo sa lahat. Walang nakakaalam kung nasaan si Maya. Si Mang Selo na lang baka sakali, baka may makita siya." Nakita ko ang desperasyon sa mukha niya. At naalala ko ang ungol, ang anino, ang pakpak, ang hibla ng buhok. Siguro nga, sa sitwasyong ito, hindi na pwede ang pag-aalinlangan ng taga-syudad. Tumango ako. "Sige po, Tia. Pupuntahan natin siya."
Ang daan papunta sa bahay ni Mang Selo ay hindi pamilyar sa akin. Isang makitid na landas na bihira ng daanan, napapaligiran ng matataas na damo at mga kakahuyan na tila mas siksik at mas madilim kaysa sa ibang bahagi ng gubat. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa aming mga paa. Bawat anino ng puno ay tila nagiging figura sa gilid ng aking paningin. Habang papalapit kami, mas nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa lugar, hindi naman masama pero sinauna. Matanda. Ang bahay ni Mang Selo ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid, halos natatabunan na ng mga gumagapang na halaman. Sa paligid nito ay may mga nakasabit na kung ano-anong bagay, mga pinatuyong sanga na may kakaibang hugis, mga bungkos ng halamang gamot, mga buto ng hayop, at maliliit na bote na may lamang maiitim na likido. Ang amoy sa hangin ay pinaghalong lupa, usok ng kahoy, at ang matapang na aroma ng mga yerba. Lumabas mula sa loob ng kubo ang isang matandang lalaki. Payat siya, kuba na ng bahagya, at ang balat niya ay kulubot na tila balat ng punong kahoy. Mahaba at puti na ang kanyang buhok at balbas. Pero ang mga mata niya, iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Malalim ang mga iyon, parang nakikita hindi lang ang nasa harapan niya, kundi pati na rin ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwan. Siya si Mang Selo. Hindi na siya nagtanong kung bakit kami naroon. Tila alam na niya. Pinapasok niya kami sa loob ng kubo. Ang loob ay masikip, halos mapuno ng mga nakabiting gamit, mga garapon ng kung ano-ano, at isang maliit na altar sa sulok na may mga kandila at imahe na hindi ko mawari. Sa gitna ay may isang maliit na mesang kawayan. "Maupo kayo," sabi niya sa mahinang boses na tila nagmumula sa kailaliman. Ipinaliwanag ni Tiamonay ang nangyari, humahagulgol pa rin habang nagkukwento. Tahimik lang na nakikinig si Mang Selo, nakapikit ang mga mata, tumatango paminsan-minsan. Nang matapos si Tia, dumilat ang matanda, ang mga matay diretsyo sa akin nakatingin. Parang may hinahanap o binabasa. "Magtatawas tayo," sabi niya. Kumuha siya ng isang maliit na palanggana na may tubig, isang puting kandila, at isang piraso ng tawas. Inutusan niya si Tiamonay na hawakan ang tawas at ibulong dito ang pangalan ni Maya at ang kanyang hiling na mahanap ito. Sinindihan ni Mang Selo ang kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga anino sa loob ng kubo, lumilikha ng mga hugis na nakakakilabot. Inilagay niya ang tawas sa isang kutsarang metal at itinapat sa apoy ng kandila. Habang natutunaw ang tawas, nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, mga orasyon sa lumang dialekto siguro, o mga salitang para lang sa mga espiritu. Ang amoy ng nasusunog na tawas ay humalo sa amoy ng mga yerba, lumilikha ng isang mabigat at nakakahilong samyo. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa loob ng kubo, kahit na walang pumapasok na hangin mula sa labas. Pakiramdam ko, hindi lang kami ang naroroon. May iba pa. Mga hindi nakikita. Nang tuluyan ng matunaw ang tawas, mabilis itong ibinuhos ni Mang Selo sa palangganang may tubig. Kumulo ito saglit at umusok bago tumigas at lumikha ng isang hugis. Pareho kaming napayuko ni Tiamonay para tingnan ito. Pero ang nabuong hugis hindi ito hugis ng bata, o kahit anong makakapagturo kung nasaan si Maya. Ito ay isang bagay na magulo. Baluktot. May mga tulis na parang ngipin o kuko. May bahaging parang malalapad na pakpak. May isang parte na tila mahabang dila. Napatitig si Mang Selo dito, ang kanyang nooy nakakunot ng malalim. Umiling siya. Hindi ang bata ang ipinapakita, mahina niyang sabi, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumingin siya kay Tiamonay. Malakas ang puwersang kumukuha sa kanya, Monay. At hindi lang siya ang pakay. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa akin, ang mga mata niyang malalim ay tila tumatagos sa kaluluwa ko. "Ikaw, Jong." "Oh." Nagulat ako. Ang pagbabalik mo, ang pagtatanong mo, ginising mo ang natutulog. Ang nilalang na ito, hindi ito ordinaryong aswang. Matanda ito. Masama. At may
Hinahanap ito na higit pa sa dugo ng bata. May kinalaman ito sa nakaraan ng lugar na ito. At ikaw may connection ka. Nararamdaman ka niya. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ang pagbabalik ko. Paanong? Delikado ka, Jong, patuloy ni Marcelo. Mas malaki ang panganib sa iyo kaysa inaakala mo. Kumuha siya ng isang maliit na pulang supot mula sa altar, tinali ng itim na sinulid. Iniabot niya ito sa akin. Dalhin mo ito lagi. Pangontra. May lamang asin, bawang, at ugat ng basta. Huwag mong iwawala. Hinawakan ko ang maliit na supot. Mainit ito sa palad ko, parang may sariling buhay. Umalis kami ni Tiamonay sa kubo ni Marcelo na mas mabigat ang dibdib kaysa noong dumating kami. Si Tia ay halos nawalan na ng pag-asa. Ako naman, gulong-gulo ang isip. Ang babala ni Marcelo, ang hugis sa tawas, ang pakiramdam na ako ang target, lahat ay naglalaro sa isip ko. Nang gabing iyon, hindi na ako nagtangkang matulog ng mahimbing. Nakaupo lang ako sa gilid ng papag, hawak ang pulang supot na bigay ni Marcelo, pinakikiramdaman ang bawat kaluskos, bawat anino. Pero walang dumating na ungol o kalampag ng pakpak. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Hanggang sa nakatulugan ko ang pag-aabang, napasandal sa dingding. At doon, sa pagitan ng pagiging gising at tulog, dinala ako ng isang panaginip. O baka hindi panaginip. Nasa gubat ako. Madilim. Takbo ako ng takbo, ang mga sanga ay humahampas sa mukha ko, ang mga tinik ay kumakapit sa damit ko. Hinahabol ako. Alam kong hinahabol ako. Naririnig ko sa likuran ko ang pamilyar na tunog, pagakpak-pagakpak, mas malakas, mas malapit. May kasamang halakhak. Isang halakhak na hindi sa tao, malamig at puno ng kasamaan. Napalingon ako. Sa itaas, sa pagitan ng mga sanga ng puno, nakita ko siya. Ang itaas na bahagi ng katawan ng isang babae, may mahabang buhok na nakalaylay, mga matang mapupula at nagliliyab, isang mahabang dila na dumidila sa hangin, at malalaking pakpak na parang sa paniki. Lumilipad siya, paikot-ikot sa itaas ko, parang agilang nag-aabang sa kanyang biktima. Biglang nag-iba ang paligid. Nasa paanan ako ng malaking balete. May mga taong nakapalibot dito, nakasuot ng mga lumang damit. May apoy sa gitna. At may dugo. Maraming dugo. May isang sigaw. Sigaw ng isang babae. Puno ng sakit at galit. Tapos, nakita ko ulit ang manananggal, pero ngayon, bumababa ito mula sa puno, ang mga kamay ay duguan. Nagising akong humahangos, pawis na pawis, ang puso ko'y dumadagundong sa dibdib ko na parang gustong kumawala. Niyakap ko ang pulang supot na bigay ni Marcelo. Totoo ba ang panaginip ko? O isa lang iyong pangitain, isang babala ng mga mangyayari pa? Ang ungol. Ang pakpak. Ang babala ni Marcelo. Ang panaginip. Lahat ay nagtuturo sa isang bagay. Hindi ito simpleng kwentong aswang. May mas malalim. Mas madilim. At ako, sa hindi ko malamang dahilan, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga sumunod na gabi ay naging isang uri ng pagpapahirap. Ang bawat paghuni ng hangin, bawat kaluskos ng butiki sa kisame, bawat tahol ng aso sa di kalayuan ay nagpapatindig ng balahibo ko. Ang pulang supot na bigay ni Marcelo ay lagi kong hawak-hawak sa bulsa. Ang init nito'y nagbibigay ng kaunting kapanatagan, pero hindi sapat para pawiin ang lumalaking takot sa dibdib ko. Ang imahe mula sa panaginip, ang lumilipad na kalahating katawan, ang mapupulang mata, ang madugong mga kamay, ay nakatatak na sa isip ko. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Tiamonay, sa wakas, pagkatapos ng ilang gabing puyat, ako na may dilat na dilat pa rin, nakaupo sa maliit na upuang kahoy malapit sa bintana, pinakikiramdaman ang kadiliman sa labas. Ang buwan ay kabilugan, ang liwanag nito ay nagbibigay ng maputlang kulay sa bakuran, lumilikha ng mahahabang anino mula sa mga puno at halaman. Tahimik. Masyadong tahimik na naman. Tapos narinig ko. Mahina lang.
Pero sapat na para mapatalon ang puso ko. Kuya. Jong. Boses bata. Boses ni Maya. Galing sa labas, malapit sa may lumang poso. Nanigas ako. Impossible. Panaginip lang ito ulit. O guni-guni. O isang patibong. Naalala ko ang babala ni Mang Selo. Nararamdaman ka niya. Kuya Jong tulong gi. Mahina pa rin ang boses pero ngayon may kasama ng hikbi. Tunog ng isang batang natatakot at nawawala. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang pag-aalala para kay Maya, ang konting pag-asa na baka himala ay mas malakas kaysa sa takot ko. Dahan-dahan akong tumayo, kinapa ang pulang supot sa bulsa. Kailangan kong silipin. Kahit sa bintana lang. Sumilip ako ng bahagya sa siwang ng bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko wala. Walang tao. Walang Maya. Ang bakuran ay tahimik at walang laman, maliban sa mga aninong gumagalaw. Guni-guni nga lang. Ngunit nang akmang aalis na ako sa bintana, narinig ko ulit. Mas malapit. Kuya Jong eh. Hindi na boses ni Maya. Boses ni Chamonay. Pero may kakaiba. Parang pilit. Parang may mali. Galing sa may pintuan sa kusina na nakabukas papunta sa likod bahay. Tiya, tawag ko pero walang sumasagot. Ang naririnig ko lang ay ang mabigat kong paghinga at ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Lumakad ako papunta sa kusina, bawat hakbang ay mabigat. Ang pulang supot sa bulsa ko ay parang mas umiinit. Napatigil ako sa may pintuan. Sumilip ako sa labas. Madilim ang bahaging iyon ng likod bahay, natatakpan ng malaking puno ng santol. At doon, sa ilalim ng puno, nakita ko siya. Hindi siya. Nakita ko ito. At doon, sa ilalim ng puno, nakita ko siya. Hindi siya. Nakita ko ito. Nakatayo, hindi, nakalutang, ilang pulgada mula sa lupa ang itaas na bahagi ng katawan ng isang nilalang na mukhang babae, pero hindi babae. Ang mahabang buhok nito'y nakalaylay at tila may sariling buhay, gumagalaw kahit walang hangin. Ang balat nito'y maputla sa ilalim ng liwanag ng buwan, pero may bahid ng dumi o lumang dugo. Ang mga braso nito'y payat, nagtatapos sa mga kamay na may mahahaba at matutulis na kuko na parang mga punyal. Mula sa likod nito, nakaunat ang isang pares ng malalaki at maitim na pakpak, parang sa paniki pero mas malaki, mas makaliskis, at basa pa na tila may langis o laway. Pero ang mukha iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Ang mga mata nito'y malalaki at bilugan, walang puti, kundi pulos itim na may kumikislap na pulang tuldok sa gitna, parang mga mata ng isang dambuhalang insekto, pero puno ng talino at kasamaan na hindi maipaliwanag. Ang bibig nito'y bahagyang nakaawang, nagpapakita ng mga ngiping matutulis at hindi pantay-pantay. At mula sa bibig na iyon, dahan-dahang lumabas ang isang dila, mahaba, manipis, at tila may tinik sa dulo, gumagalaw na parang ahas na naghahanap ng masisila. Ito ang manananggal. Ang halimaw sa mga kwento ni Lorna. Ang nasa panaginip ko. Ang hugis sa tawas ni Mang Selo. Nasa harapan ko. Totoo. Nakatitig ito sa akin. Ang mga pulang tuldok sa mata nito ay parang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. At pagkatapos, gumalaw ang bibig nito, hindi para magsalita, kundi para ngumisi. Isang ngising hindi umaabot sa mga mata, isang ngising nagpapakita ng lahat ng matutulis nitong ngipin, isang ngising na angako ng sakit at kamatayan. Kasabay ng ngising iyon ay ang pagbuga nito ng hangin, isang amoy na tumama sa akin, kahit nasa may pintuan ako. Amoy na pinaghalong nabubulok na laman, maasim na suka, at ang nakakasulasok na amoy ng dugo. Muntik na akong masuka. Hindi ako makagalaw. Ang utak ko'y sumisigaw na tumakbo, magtago, sumigaw, pero ang katawan ko'y parang napako sa kinatatayuan. Ang tanging nagawa ko ay higpitan ang hawak sa pulang supot sa loob ng bulsa ko. Ang init nito ay mas tumindi, na parang sumasagot sa presensya ng halimaw. Bigla, kumilos ito.
Mabilis. Sa isang iglap, ang kaninang nakalutang lang ay bumulusok paharap, dire-diretso sa akin. Ang mga pakpak nito'y humampas ng malakas, lumikha ng malakas na pagaspas. Ang mga kuko nito'y nakaunat, handang dumakma. Ang mahabang dila nito'y parang latigong humahaginit sa hangin. Sa wakas, gumana ang katawan ko. Instant. Purong takot. Napaatras ako paloob ng kusina, kasabay ng pagsigaw na hindi ko namalayang kumawala sa lalamunan ko. Nabitawan ko ang hawak ko sa pintuan. Blag! Tumama ito sa gilid ng hamba ng pinto, hindi sa akin. Ang lakas ng impact ay nagpayanig sa buong kusina. May mga nahulog na kaldero mula sa sabitan. Narinig ko ang isang nakakabinging sigaw, hindi sigaw ng tao, kundi isang matinis at galit na hiyaw, parang tunog ng hinahating metal. Kasunod niyon ay ang malakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan niyang pumasok. Nakita ko ang anino ng mga pakpak nito sa siwang sa ilalim ng pinto. Jong! Anong nangyayari? Narinig ko ang boses ni Jamonay mula sa kanyang kwarto, puno ng takot. Hindi ako makasagot. Hinanap ng mga kamay ko ang trangka ng pinto, isang makapal na piraso ng kahoy. Nanginginig ang mga kamay ko pero naisalpak ko ito. Kasabay noon ay isa pang malakas na kalabog mula sa labas. Yumayanig ang buong pinto. Lumayo ka! Layuan mo kami, sigaw ko, kahit alam kong walang saysay. Narinig ko ang galit na hiyaw ulit, mas malakas ngayon. Sinundan ito ng sunod-sunod na malalakas na kalabog sa dingding na gawa sa kawayan. Parang gusto niyang gibain ang bahay. Jong! Muling sigaw ni Tia, papalapit na ang boses. Hinawakan ko ang pulang supot sa bulsa ko. Mainit na ito ngayon, halos nakakapaso. Itinapat ko ito sa pinto. Umalis ka na! Sinasabi ko, umalis ka, sigaw ko, ipinikit ang mga mata. Biglang tumigil ang kalabog. Katahimikan. Pero hindi ang katahimikang mapayapa. Ito ang katahimikang mabigat, puno ng pagbabanta. Pinakiramdaman ko. Narinig ko ang mahinang pagaspas ng mga pakpak, palayo. Palayo. Hanggang sa nawala na ito sa pandinig ko. Napasandal ako sa pinto, hingal na hingal, nanginginig ang buong katawan. Nanghihina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Dumating si Tia Monay, tumatakbo mula sa kanyang kwarto, hawak ang isang rosaryo. Jong! Anong nangyari? Ano yon? Tanong niya, ang mukha'y puno ng takot. Hindi ako makasagot agad. Tinitigan ko. Lang ang pinto, ang anino sa ilalim nito, ang trangka na muntik nang hindi umabot. Ang amoy nanunuot pa rin sa hangin ang masangsang na amoy. Nakita ko siya, Tia, nahihirapang sabi ko. Ang aswang. Totoo siya. Napahawak si Tia Monay sa bibig, nanlalaki ang mga mata. Napaiyak na naman siya, pero ngayon, hindi lang dahil sa pagkawala ni Maya, kundi dahil sa katotohanang may halimaw na gumagala sa labas ng kanilang bahay. Nang mahimasmasan ako ng kaunti, habang pinapakalma ko si Tia Monay, pilit kong inaalala ang bawat detalye ng nakita ko. Ang mga mata may kakaiba sa mga matang iyon. Hindi lang basta itim at pula. Parang may nakita akong pamilyar. O baka guni-guni ko lang dahil sa takot. May isa pang detalye, sa may bandang leg nito, bago ito natakpan ng buhok, parang may nakita akong maliit na marka o peklat. Isang hugis na hindi ko mawari. Ang mga detalyeng ito, kasama ng panaginip ko tungkol sa madugong eksena sa balete, at ang babala ni Mang Selo na may koneksyon ako, ay nagsimulang magdulot ng kakaibang kaba sa akin. Higit pa sa takot sa aswang. Isang pakiramdam na may hindi ako nalalaman. Isang bagay na itinatago. Kinabukasan, habang natutulog pa si Tia Monay, halos hindi na siya nakatulog kagabi, hindi ako mapakali. Kailangan kong malaman. Ang pakiramdam na may koneksyon ako, na may lihim hindi ako patatahimikin nito. Nagsimula akong maghalongkat. Dahan-dahan, para hindi magising si Tia. Tiningnan ko ang mga lumang aparador, mga kahon sa ilalim ng kama.
Karamihan ay mga lumang damit lang, mga gamit sa bahay, mga resibo. Pero sa pinakasulok ng kwarto ni Tia, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, may nakita akong isang maliit at mabigat na bowl na kahoy. Luma na ito, ang kahoy ay medyo may amag na, at ang kandado nito'y kalawangin na. Sinubukan kong buksan, pero nakakandado nga. Hinanap ko ang susi sa mga lumang lalagyan ni Tia, pero wala. Sa huli, sa frustration ko, kumuha ako ng isang lumang bareta sa bodega. Mabigat sa kalooban ko, pero kailangan kong malaman. Pinuwersa kong buksan ang kandado. Sa ilang malalakas na hampas, bumigay ito. Dahan-dahan kong itinaas ang takip ng bowl. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa akin. Sa loob, may mga nakatuping damit na luma, marahil mga damit pa ng mga magulang ni Tia o ng lola ko. May ilang mga rosaryo at medalyon. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bungkos ng mga liham na tinalian ng kupas na pulang laso, at isang maliit na kwadernong balat na itim at manipis na, isang lumang diary. Kinuha ko ang diary. Ang mga pahina nito'y naningilaw na at marurupo. Nang buksan ko ito, nakita ko ang sulat kamay, pamilyar. Sulat kamay ng lola ko, ang ina ni Tia Monay, na namayapa na noong bata pa ako. Hindi ko alam na nagsusulat pala siya ng diary. Sinimulan kong basahin. Karamihan ay tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa baryo noon, ang ani, ang mga chismis, ang mga kasiyahan. Pero habang lumalayo ang mga petsa, nag-iba ang tono. May mga entry na mas maikli, mas madilim. Hanggang sa narating ko ang isang entry, may petsang mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ito, Oktubre 17. Gabi ng pulang buwan. Hindi ko na kaya ang konsensya ko. Ang kasalanan ni Itay na dadamay kami. Ang lupang iyon hindi dapat sa amin. Ang sumpa totoo pala. Si Elena nakita ko siya kanina malapit sa balete. Ang mga mata niya hindi na mata ng tao. Sabi ni Mang Selo noon, babalik siya. Babalik para maningil. Lalo na sa mga kadugo. Natatakot ako para sa mga anak ko, para sa mga apo ko sa hinaharap. Elena. Sino si Elena? Pulang buwan? Sumpa? Anong kasalanan? Anong lupa? Binuklat ko ang mga sumunod na pahina. May mga entry na punit. May mga binura. Pero sa isang pahina malapit sa dulo, may isa pang entry na nakakuha ng atensyon ko, nawawala si Elena. Walang nakakaalam kung saan nagpunta matapos ang nangyari sa balete. Sabi ng iba, tumakas. Sabi ng iba, kinuha ng mga engkanto. Pero alam ko, naramdaman ko, hindi siya umalis. Nagbago siya. At naghihintay lang siya. Ang sabi ng matatanda, ang manananggal ay hindi namamatay basta-basta. Nagpapasa ito ng sumpa o naghahanap ng kapalit lalo na sa mga may atraso sa kanya. Paano kung isa sa amin ang susunod? Kasunod ng entry na iyon ay isang maliit na drawing. Isang magaspang na drawing ng isang marka. Isang hugis na paikot na may maliit na sungay sa itaas. Ang marka iyon ang nakita ko sa leeg ng manananggal kagabi. At ang pangalang Elena bigla kong naalala. Si Lola Elena. Kapatid ng lolo ko. Ang kapatid na sinasabi nilang naloko daw ng isip at nawala na lang bigla noong kabataan nila. Hindi na siya pinag-uusapan sa pamilya. Parang isang masamang alaala na kailangang ibaon. Nanlamig ang buong katawan ko. Tinitigan ko ang diary, tapos ang pulang supot sa kamay ko. Ang aswang ang manananggal na humahabol sa akin, na kumuha kay Maya ay hindi lang basta halimaw. Siya si Lola Elena. Ang kapatid ng lolo ko. Kadugo ko. At ang sumpa ang kasalanan ng ninuno ko ako ang sinisingil ngayon. Ang babala ni Mang Selo. Ang koneksyon ko. Hindi lang ako target. Ako marahil ang susi. O ang susunod na biktima. Ang panganib ay hindi lang nasa labas. Nasa dugo ko. Nasa nakaraan ng pamilya ko.
Isang lihim na pilit nilang itinago, pero ngayon ay bumalik para maningil sa pinakamasakit na paraan. Ang bigat ng diary ni Lola sa kamay ko ay kasing bigat ng katotohanang gumuhit sa pagkatao ko. Si Lola Elena, ang aswang, kadugo ko. Ang sumpa na isinilang dahil sa kasakiman ng ninuno namin sa lupa, ang lupang kinatatayuan mismo ng Balete, na ayon sa mga lumang pahina ng diary ay marahas na inagaw mula sa pamilya ni Elena bago pa siya nagbago. Ako ang pinakabagong henerasyon na sinisingil. Si Maya malamang ay isa lang pain o pampalakas niya. Ang tunay niyang pakay ay ang dugo ng mga nagkasala sa kanya, ang dugo ko. Wala nang atrasan. Ang pag-alis sa tapayan ay hindi na opsyon. Hindi ko iiwan si Tiamonay sa ganitong kalagayan, at hindi ko matatakasan ang sumpang nakakabit sa pangalan ko. Kailangan itong tapusin. Hindi lang para sa akin o kay Maya, kundi para sa buong baryo na matagal nang nabubuhay sa anino ng takot. Dala ang diary at ang pulang supot, pinuntahan ko si Lorna. Kailangan ko ng tulong, at siya lang ang alam kong maaaring makinig at maniwala. Nakita ko siyang nagwawalis sa kanilang bakuran, ang mukha ay bakas pa rin ang pag-aalala mula sa huli naming pag-uusap. Lorna, tawag ko, ang boses ko'y bahagyang nanginginig pa rin. Napatingin siya, at nang makita ang itsura ko, ang hawak kong lumang diary, agad siyang lumapit. Jong, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi ako nagsalita agad. Inabot ko sa kanya ang diary, itinuro ang mga huling entry na binasa ko. Habang binabasa niya yon, kitang-kita ko ang unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata, ang pamumutla ng kanyang mga labi. Nang matapos siya, napatingin siya sa akin, ang mga mata'y puno ng halo-halong gulat, takot, at awa. Si Lola Elena mo, halos pabulong niyang tanong. Tumango ako. Kailangan natin siyang harapin, Lorna. Kailangan itong matapos. At kailangan natin si Marcelo. Hindi nagdalawang isip si Lorna. Tumango siya, ang determinasyon ay pumalit sa takot sa kanyang mga mata. Tama ka, Jong. Tara na. Muli naming tinahak ang landas papunta sa kubo ni Marcelo. Mas mabilis ang lakad namin ngayon, dala ng pangangailangan. Nadatnan namin siyang nakaupo sa labas ng kubo, nagganganga, tila inaasahan na ang pagdating namin. Alam ko na, sabi niya bago pa kami makapagsalita, ang mga mata niyang malalim ay nakatutok sa akin. Ang dugo ay tumatawag sa dugo. Ang lumang kasalanan ay humahanap ng kabayaran. Itinuro niya ang diary na hawak ko. Nakalagay diyan ang simula, ngunit hindi ang katapusan. Ipinakita namin sa kanya ang diary. Tumango-tango siya habang pinapasadahan ng tingin ang mga pahina. Si Elena. Isang trahedya ang nangyari sa kanya. Inagawa ng lupa, pinagtaksilan, at sa matinding galit at sakit, niyakap niya ang dilim na matagal nang nag-aabang sa ilalim ng Balete. Ang sumpa ay hindi lang nasa kanya, Jong. Nasa lupang iyon. Nasa lahi niyo. Paano po ito matatapos, Marcelo? Tanong ko, ang boses ko'y desperado. Tumingala si Marcelo sa langit, kahit tanghali pa lang. Mamayang gabi, sabi niya. Ang pulang buwan. Ang gabi kung kailan pinakamalakas ang mga nasa hangganan ng mundo, ang mga espiritu, ang mga nilalang na gaya ni Elena. Ito rin ang gabi kung kailan pinakamabisa ang mga ritual para sa pagpapalaya o sa tuluyang pagsumpa. Pumasok kami sa loob ng kubo. Inilatag ni Marcelo ang mga kailangan naming ihanda. Isang bote ng langis na may kung ano-anong ugat at dahon, mas maraming bawang at asin na binasbasa ng dasal, isang mahabang buntot paginatuyo at matigas, at isang lumang itak na kinalawang na ngunit may kakaibang bigat. Sinabi ni Marcelo na ginamit pa raw iyon ng mga ninuno sa pagtataboy ng masasamang espiritu. Ibinigay niya sa akin ang itak. Ang manananggal ay may kahinaan, paliwanag ni Marcelo habang inaayos namin ang mga gamit. Ang asin at bawang ay nakakasugat at nagpapahina sa kanya. Ang buntot pagi ay latigo na kayang pumunit sa kanyang malabalat na pakpak at balat. Pero ang tunay na paraan para tuluyan siyang magapi ay ang paghahanap sa naiwan niyang katawan.
Kapag nabudburan ng asin o bawang ang pinaghasyan, hindi na siya makakabalik. Pero paano po natin hahanapin yon sa gitna ng gubat, sa dilim? Tanong ni Lorna. Umiling si Mang Selo. Hindi natin kailangang hanapin. Kailangan natin siyang harapin ng buo ang lakas. Ang ritual mamayang gabi ay hindi para hanapin ang katawan niya. Ito ay para tawagin siya, harapin, at kung papalarin palayain ang kaluluwa niyang matagal ng bilanggo ng galit at sumpa. O kung hindi kaya ay tuluyan siyang wasakin. Ang mga salitang iyon ay naghatid ng panibagong kilabot sa akin. Palayain? Wasakin? Alin man doon? Mangangailangan ng pakikipaglaban. Isang laban na hindi ko alam kung kaya naming ipanalo. Ang puso ko'y kumakabog sa halo-halong takot at isang maliit, desperadong pag-asa. Hinarap ko ang sarili ko. Ang kasalanan ang ninuno ko, ako ang kailangang tumubos. Para kay Maya. Para sa pamilya ko. Para kay Lola Elena. Gabi. Ang buwan sa langit ay hindi na kulay pilak. Ito'y isang malaking bilog na kulay dugo, naghuhuga sa buong tapayan ng isang malagim at mapulang liwanag. Ang hangin ay malamig at mabigat, dala ang pamilyar na masangsang na amoy na tila mas matindi ngayon. Oras na. Si Tia Monay ay pinatulog namin ni Lorna gamit ang isang tsaa na may halong pampakalma mula kay Mang Selo. Mahirap iwan siya, pero mas mapanganib kung isasama namin siya. Kaming tatlo, ako, si Lorna, at si Mang Selo, ang tahimik na lumabas ng bahay, dala ang aming mga sandata at ang bigat ng misyon sa aming mga balikat. Ang paglalakbay papunta sa Balete ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang gubat na dinaanan namin kaninang umaga ay iba na ngayon sa ilalim ng pulang buwan. Ang mga anino ay mas mahahaba, mas maitim, at tila gumagalaw. Ang mga tunog ay kakaiba, mga bulong na hindi maintindihan na parang umiihip kasama ng hangin, mga kaluskos sa paligid na parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang malayong pagaspas ng pakpak na hindi namin matiyak kung saan nanggagaling. Ang pulang supot sa bulsa ko at ang hawak kong itak ay kapwa mainit, tila nakikipag-usap sa enerhiyang bumabalot sa amin. Si Lorna ay mahigpit ang hawak sa mga supot ng asin at bawang. Ang mukha ay determinadong pilit nilalabanan ang takot. Si Mang Selo naman ay tahimik na naglalakad sa unahan, ang mga matay alerto, bumubulong ng mga dasal na hindi ko marinig. Narating namin ang paanan ng Balete. Mas nakakatakot ito ngayon sa ilalim ng pulang liwanag. Ang mga ugat nito'y parang mga itim na ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga nito'y parang mga kalansay na kamay na nakaabot sa dugo ang langit. Ang hangin dito ay napakalamig at ang katahimikan ay nababasag lang ng sarili naming paghinga. Dito na, sabi ni Mang Selo. Inilapag niya ang dala niyang bayong. Mula roon, kumuha siya ng mga uling at nagsimulang gumuhit ng isang malaking bilog sa lupa sa paligid namin, may mga kakaibang simbolo sa loob nito. Naglagay siya ng 4 na kandilang itim sa 4 na kanto ng bilog. Sa gitna, naglagay siya ng isang maliit na kalderong may lamang mga pinatuyong dahon at ugat. Lorna, ikalat mo ang asin sa labas ng bilog. Huwag kang titigil hanggat hindi napapalibutan lahat, utos niya. Jong, hawakan mo ang itak. Maging handa ka. Huwag kang lalabas sa bilog kahit anong mangyari, maliban kung sabihin ko. Sinindihan ni Mang Selo ang mga kandila at ang mga dahon sa kaldero. Makapal at mabangong usok ang umakyat mula sa kaldero, kasabay ng pagsisimula niyang bumigkas ng mga orasyon sa malakas at matatag na boses. Ang mga salita ay sinauna, malalim at tila yumayanig sa hangin. Habang nagdarasal si Mang Selo, naramdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay lalong lumamig. Ang mga anino sa paligid ng puno ay tila mas kumapal, gumagalaw. May mga mahihinang ungol kaming naririnig, hindi lang isa, kundi marami, na parang mga kaluluwang naliligaw. At pagkatapos, mula sa itaas ng Balete, narinig namin ito. Ang pamilyar at nakakakilabot na pagaspas ng malalaking pakpak. Mas malakas. Mas malapit. Pagakpak. Pagakpak. Napatinala kaming lahat.
Pababa mula sa pinakamataas na sanga, sa gitna ng pulang liwanag, lumitaw siya. Si Lola Elena. Ang manananggal. Mas nakakatakot siya ngayon. Ang mga mata niyang pulos itim na may pulang tuldok ay nagliliyab sa galit. Ang mga pakpak niya ay mas malapad, ang mga kuko ay mas mahahaba. Ang mahabang dila niya ay humahaginit sa hangin. At ang buong katawan niya ay tila napapalibutan ng maitim na usok. Bumagsak siya sa lupa sa labas lamang ng bilog na ginawa ni Mang Selo. Dumagundong ang lupa. Tumingin siya sa amin, ang mga matay puno ng walang hanggang pagkamuhi. Kadugo, umalinggaw ang boses niyang hindi sa tao, malamig at matinis, tumatama direkta sa isip ko. Hindi utang ng dugo. Ilay dugo ren, beni kabayaran. Sumugod siya. Dire-diretso sa bilog. Ngunit pagtapak niya sa linyang may asin, umusok ang kanyang paa, at napaatras siya kasabay ng isang nakakabinying sigaw ng sakit at galit. Hindi ka makakapasok dito, Elena, sigaw ni Mang Selo, patuloy sa pagdarasal. Pero hindi nagpatinag ang manananggal. Lumipad siya paikot sa bilog, sinusubukang humanap ng butas. Hinahampas niya ang hangin ng kanyang mga pakpak, lumilikha ng malakas na ihip na halos magpatumba sa amin. Sumisigaw siya ng mga sumpa at pagbabanta. Lorna, ang bawang, sigaw ni Mang Selo. Mabilis na kinuha ni Lorna ang mga bubuong bawang at ibinato sa manananggal. Bawat tama ay nagdudulot ng usok at pagsigaw mula kay Elena. Nagalit ito lalo. Sa isang mabilis na kilos, iniunat nito ang mahabang dila na parang latigo direkta kay Lorna. Lorna, yuko, sigaw ko. Nakaiwas si Lorna sa isang iglap. Tumama ang dila sa lupa sa loob ng bilog, nag-iwan ng marka na umuusok. Ginamit ko ang pagkakataon. Hawak ang itak, lumapit ako sa gilid ng bilog. Lola Elena, ako ang kailangan mo, hindi sila. Ako ang kadugo. Harapin mo ako. Tumingin siya sa akin, ang mga matay nag-apoy. Ngumisi siya. Ikaw Renee, Biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang gubat ay nawala. Nakita ko ang sarili ko sa loob ng bahay namin sa Maynila. Nakita ko si Maya, nakangiti, tumatakbo palapit sa akin. Kuya Jong. Jong, huwag, sigaw ni Mang Selo. Guni-guni lang yan. Ilusyon. Napapikit ako. Pinilit kong alalahanin ang mukha ng tunay na manananggal, ang galit sa mata nito. Nang dumilat ako, nasa balete pa rin kami. Ilusyon nga. Pero muntik na akong makuha. Patuloy ang pag-atake ni Elena. Hampas ng pakpak, atake ng dila, mga ilusyon. Patuloy din ang pagtatanggol namin gamit ang asin, bawang, at ang proteksyon ng bilog ni Mang Selo. Pero nararamdaman ko, napapagod na kami. Si Mang Selo, namumutla na sa pagdarasal. Si Lorna, nauubusan na ng ibabato. Ako, nanginginig na sa pagod at takot, kahit mahigpit ang hawak ko sa itak. Sa isang desperadong pag-atake, bumulusok si Elena mula sa itaas, hindi papunta sa amin, kundi kay Mang Selo. Ang mga kuko nito'y nakaambas sa matanda. Mang Selo, sigaw namin ni Lorna. Sa huling lakas, itinulak ni Mang Selo ang kalderong may nagbabagang dahon papunta kay Elena. Tumama ito sa dibdib ng manananggal. Umusok ito ng malakas, kasabay ng pagsigaw ni Elena na mas malakas pa kaysa kanina. Pero bago ito tuluyang napaatras, nahagip ng mga kuko nito ang braso ni Mang Selo. Bumagsak ang matanda sa lupa, duguan ang braso. Ang mga kandila sa paligid ay namatay, at ang bilog na proteksyon ay naglaho. Mang Selo, sigaw ni Lorna, tumakbo palapit sa matanda. Ngayon, wala nang pumipigil kay Elena. Umisi siya, ang mga mata ay nakatutok sa akin. Lumapit siya, dahan-dahan ngayon, tila nagpipista na sa nalalapit na tabumpay. Wakas Kadugo ni. Hawak ko ang itak. Nanginginig. Ito na. Walang bilog. Walang proteksyon. Ako laban sa kanya. Naalala ko ang buntot pagi.
Mabilis kong kinuha ito mula sa bayong ni Mang Selo. Matigas at magaspang ito sa kamay ko. Hindi pa ako tapos sa'yo, Lola Elena, sigaw ko, pinipilit na maging matapang. Sumugod ako. Iwinasiwas ko ang buntot pagi. Tinamaan ko ang isa niyang pakpak. Umigka siya, sumigaw, at may napunit na balat sa pakpak niya. Pero mabilis siyang nakabawi. Hinampas niya ako ng kabilang pakpak, tumilapon ako sa lupa. Nahirapan akong huminga. Nakita ko siyang papalapit, ang mahabang dilay handa nang pumulupot sa akin. Jong! Narinig ko ang sigaw ni Lorna. May ibinato siya, isang dakot ng asin, direkta sa mukha ni Elena. Sumigaw na naman ang manananggal na bulagan pansamantala. Ito na ang pagkakataon ko. Tumayo ako, hawak ang itak na bigay ni Mang Selo. Naalala ko ang sinabi niya, palayain o wasakin. Naalala ko ang sakit sa mga entry ni Lola sa diary. Naalala ko ang takot sa mata ni Maya. Ang sakripisyo ni Mang Selo. Ang kasalanan ng pamilya ko. Patawad, Lola Elena, sigaw ko. Itinaas ko ang itak. Sa liwanag ng pulang buwan, kumislap ang kalawangin nitong talim. At sa buong lakas, isinaksak ko ito. Hindi sa puso. Hindi sa ulo. Kundi sa bahagi ng kanyang likod, malapit sa balikat, ang lugar kung saan sinasabi ng alamat na naghihiwalay ang manananggal. Isang sigaw na hindi ko pa naririnig kailanman ang kumawala mula kay Elena. Isang sigaw na pinaghalong matinding sakit, galit, lungkot, at paglaya. Ang maitim na usok sa paligid niya ay biglang kumalat at naging abo. Ang katawan niya ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga mata niyang nagliliyab ay dahan-dahang nawala ng apoy, napalitan ng normal na mga mata. Sa isang saglit, parang nakita ko ang anino ng isang babaeng puno ng pighati bago. Biglang sumabog ang katawan niya. Hindi sa paraang madugo, kundi parang naging alikabok na itim na tinangay ng hangin. Ang natira lang sa kinatatayuan niya ay ang amoy ng nasunog na laman at ang katahimikan. Nawala siya. Napaluhod ako, bitaw ang itak, hingal na hingal. Tuminala ako sa pulang buwan. Tapos na ba? Totoo bang tapos na? Narinig ko ang pag-ubo ni Mang Selo. Tumingin ako sa kanila ni Lorna. Buhay pa ang matanda, pero malala ang sugat. Kailangan namin siyang madala pabalik. Ang huling gabi sa ilalim ng pulang buwan. Ang gabi ng ritual. Ang gabi ng pagharap sa sumpa. Natapos ito. Pero ang presyo hindi pa namin alam kung gaano kabigat. Ang unang sinag ng araw na sumilip sa pagitan ng mga dahon ng balete ay hindi nagdala ng init o pag-asa, kundi ng isang malamig at maputlang liwanag na naglantad sa mga bakas ng karahasang naganap. Ang paligid ng malaking puno ay puno ng mga nagkalat na tuyong dahon na may bahid ng itim na alikabok, ang mga labi ni Lola Elena. May mga piraso ng puting tela mula sa damit ni Mang Selo na may dugo. Ang hangin ay dala pa rin ang mahinang amoy ng nasunog na laman at ang kakaibang lamig kahit pa. Nagsisimula ng magliwanag. Nakatayo ako roon, pagod na pagod ang katawan at kaluluwa, hawak pa rin ang lumang itak na tila mas bumigat pa matapos nitong tumapos ng isang buhay o isang sumpa. Si Lorna ay nasa tabi ni Mang Selo, tinatapalan ng mga dahon na itinuro ng matanda ang malalim na sugat sa braso nito. Malayo sa pagiging ligtas ang kalagayan ni Mang Selo, mataas ang kanyang lagnat at nahihirapan siyang huminga, pero pinipilit niyang maging mulat. Kailangan siyang mahanap . Nahihirapang sabi ni Mang Selo, ang mga mata ay nakapikit. Tinutukoy niya si Maya. Tumango ako, kahit ang bigat sa dibdib ko ay parang malaking bato. Ang pag-asang buhay pa si Maya ay tila kasamang naglaho ng itim na alikabok ni Elena. Pero kailangan naming subukan. Naghiwalay kami ni Lorna. Siya ang nag-alalay kay Mang Selo pabalik sa kubo nito para sa mas maayos na gamutan. Ako naman, kasama ang ilang tauhan ng barangay na naglakas loob ng lumabas ngayong umaga na, at marahil ay narinig ang kaguluhan kagabi, ay muling hinalughog ang gubat, partikular ang mga lugar na malapit sa balete. Tinatawag namin ang pangalan ni Maya, umaasang may maririnig kaming sagot,
kahit isang mahinang ungol lang. Makalipas ang ilang oras, malapit sa isang sapa na hindi kalayuan sa balete, sa ilalim ng makapal na mga baging, may nakita ang isa sa mga kasama namin. Isang maliit na anyo, nakabaluktot, marungis. Si Maya. Buhay siya. Ngunit ang mga matang nakadilat ay walang emosyon, nakatitig sa kawalan. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Nang buhatin siya, hindi siya pumalag parang isang manika. May mga galos siya at mga kagat ng insekto, pero walang malalang sugat. Ngunit alam ko, ang sugat na hindi nakikita ang mas malalim. Ang trauma ng ilang araw na pagkakabihag ng isang halimaw o ng sarili niyang lola sa tuhod na hindi niya nakilala, ay nag-iwan ng pilat na marahil ay habang buhay niyang dadalhin. Ang pagbabalik namin sa bahay ni Tia Monay kasama si Maya ay isang eksenang hindi ko malilimutan. Ang pagyakap ni Tia sa bata ay puno ng luha at pasasalamat, ngunit ang katahimikan at kawalan ng reaksyon ni Maya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang muling pagkikita. Hindi ko masabi kay Tia ang buong katotohanan na ang kumuha kay Maya ay ang kapatid ng kanyang yumaong ama, ang sarili niyang Tia Elena. Paano niya tatanggapin yon? Paano ko sasabihin na ang halimaw na kinatakutan ng buong baryo ay nagmula mismo sa aming pamilya? Ang napagkasunduan naming ikwento ni Lorna, pagkatapos naming makausap si Mang Selo na medyo bumuti na ang kalagayan, ay isang bersyon na mas madaling lunukin ng baryo, isang mabangis na hayop o isang masamang elemento. Mula sa gubat ang kumuha kay Maya, at sa tulong ng ritual ni Mang Selo at ng aming paghahanap, ay natagpuan namin ang bata at naitaboy ang panganib. Ang tungkol kay Elena, sa sumpa, sa kasalanan ng aming pamilya, nanatili itong lihim sa pagitan naming tatlo. Isang lihim na dadalhin ko hanggang sa aking libingan, isang bigat na idagdag pa sa aking konsensya. Ang mga sumunod na araw sa tapayan ay kakaiba. May bahagyang ginhawa sa hangin dahil alam nilang wala na ang direktang panganib. Ngunit naroon pa rin ang takot, ang pag-aalinlangan. Ang mga tingin ng mga tao sa akin ay nagbago, hindi na pag-iwas, kundi isang halo ng respeto, pagtataka, at kaunting takot pa rin. Alam nilang may ginawa ako noong gabing iyon sa balete, kahit hindi nila alam ang kabuuan. Si Maya ay dahan-dahang nagpapakita ng pagbuti, pero malayo pa sa dati niyang sigla. Nagsisimula na siyang kumain ng mag-isa, minsan ay tumutugon kapag tinatawag, pero madalas pa rin siyang tahimik, nakatitig sa malayo, at sumisigaw sa gabi mula sa masasamang panaginip. Si Tia Monay, kahit masaya nakapiling muli ang anak, ay may bagong lungkot sa mga mata, ang lungkot ng isang inang nakikita ang pagbabago sa kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas. Si Mang Selo ay nagpapagaling na sa kanyang kubo, dinadalhan namin ni Lorna ng pagkain at gamot. Sa mga pag-uusap namin, naramdaman kong kailangan ko nang umalis. Hindi na ako parte ng tapayan. Ang mga alaala ng lugar na ito, ang saya ng kabataan, ang init ng pamilya, ay nabahiran na ng dugo, takot, at ng isang madilim na lihim. Isang hapon, tumayo ako sa may dulo ng baryo, kung saan tanaw ang gubat at ang tuktok ng balete sa di kalayuan. Ang hangin ay pamilyar, pero may dala pa ring kakaibang lamig. Ang mga puno ay tahimik, pero sa isip ko, naririnig ko pa rin ang pagaspas ng mga pakpak, ang malagim na ungol, ang huling sigaw ni Lola Elena. Alam kong nagbago na ako. Ang Jong na dumating dito ilang linggo lang ang nakakaraan, na may pag-aalinlangan at kaunting yabang ng taga-syudad, ay wala na. Ang naiwan ay isang taong nakakita ng mga bagay na hindi dapat makita, nakagawa ng mga bagay na hindi niya akalaing magagawa, at nagpasa ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa pero kailangan niyang akuin. Hindi ko na kayang manatili dito. Ang bawat sulok ng baryo ay magpapaalala sa akin ng bangungot na yon. Nagpaalam ako kay Tia Monay kinabukasan. Mahigpit ang yakap niya, puno ng pasasalamat at lungkot. Hinawakan niya ang kamay ko. Mag-iingat ka, Jong. At salamat sa lahat. Wala na siyang ibang sinabi, pero alam kong may bahagi sa kanya na nakakaramdam na may mas malalim pa akong dahilan sa pag-alis. Si Maya, niyakap ko rin. Wala pa rin siyang imik, pero tumingin siya sa akin, at sa isang saglit,
parang may kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata bago ito muling naging blanko. Si Lorna ang naghatid sa akin sa sakayan ng bus. Tahimik lang kami habang naglalakad. Nang nasa terminal na kami, bago ako sumakay, nagsalita siya. Magiging maayos din ang lahat dito, Jong. Salamat sa'yo. Umiti ako ng pilit. Salamat din sa'yo, Lorna. Sa lahat. Sumakay na ako sa bus. Habang papalayo ito, tanaw ko pa rin ang barangay Tapayan. Ang mga bahay, ang mga puno, ang gubat sa malayo. Ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan. Nakaligtas ako. Nakaligtas si Maya, si Tiamonay, si Lorna, si Mangcelo. Nailigtas ko ang baryo mula sa sumpa, mula kay Lola Elena. Pero ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ito ay isang mabigat na pagluluksa, para kay Maya na hindi na maibabalik ang dating sigla, para kay Lola Elena na biktima rin ng nakaraan, para sa pamilya ko na nabahiran ng kasalanan, at para sa bahagi ng sarili ko na naiwan doon sa ilalim ng balete. Habang tumatakbo ang bus palayo, napapikit ako. Ngunit kahit nakapikit, ang imahe ng Tapayan ay malinaw pa rin. At ang tunog na yon. Alam ko, kahit saan man ako magpunta, kahit gaano katagal pa ang lumipas, hinding-hindi na ako muling makakabalik sa Tapayan nang hindi naririnig ang ungol na yon sa aking alaala. Ang ungol mula sa ilalim ng punong balete pagdating ng takip silim. Ang ungol na magiging anino ko habang buhay.